matagumpay pa rin ay deliver ng election. Hopefully mga kapatid, sana makagawa pa ako ng mga awit at naitulog. Maganda yung awit mo nakaraan na ginawa ni Dad. Wala alam kung masigla yung awit. Namiss ko kayo mga kapatid dahil natin na pala akong dinasumuli. Nung nakaraling ko, yung mga nagsasabi, hindi raw ako na gusto ito na ngayon. Kaya may dala ako rin yun. Inakit na eh. Inakit na eh. Kaya mamaya mga kapatid. May gawain tayo mga kapatid. Ito kanila. Ito rin ang Diyos eh. Kailangan natin magkaroon ng pagkakaroon. Gaya nga po ng naipahayag na natin nagkaroon. Bobi ng Diyos, baka July po. July ay mag-autismo tayo. Hindi ako nagkakamali, mga 4 na tayo. Sana'y makahanap din tayo ng gawain dito po sa ating video. May mga kaibigan na kasi, involved ko rin mga baka may mga kaibigan. Ikaw, Joel? Ayoko na sugurin din. Nakikita ko yung mga dalagi. Baka may gawain, may mga post. Si Caramel, nadagdag ito nga sa grupo nyo. Ito nga, grupo ni Caramel, yung Burado. Upload sila ngayon, pala yung dalawa. Sakit na. Kaya lalo sumiglet mong Burado. Nadagdagan yung grupo ninyo. Nakaintasin yung Burado. Iwan natin mga bagay na yan mga sapagkat bukas ay katatapos lang natin na makapagpasalamat sabi. Ang aking ipaglilingkod sa iyo ay ang labing apat na bahagi. Part 13 and 14 ng sermon bilang month-long celebration ng ating pamagat at mga katawagang tinapit o iniukol sa iglesia ng Pilipinas. Meron nga pala tayo regular na sumasabay. Ano pangalan ng pangalan? Marie, Sister Marie. Regular naman siya sumasabay. Kaya yung kung minamnam nyo yung sermon na nakaraan, ang ating po mismo na pakabilang kami. It's about kung gaano kahalaga ang iglesia sa ating buhay. Kaya nga every day ay sineselebrate natin ang anniversary ng iglesia. Because 2,000 years ago mga kapatid, ang iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus ay na-establish dito po sa lupa. Ngayon, bakit may iglesia ang bumago sa bansa? Hira natin talakayin ng bakit. Bago pa man na itatag ang iglesia, para maintindihan, kaya nyo i-recap ko sa inyo ang pangyayari sa isaya ng tao hanggang sa ganda-ulo ng tipan ng Diyos. Sapagkat ang unang tao ay nagkasala dito ang ating magulang na si Eva. From that moment, mga kapatid, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. And that is why yung sanang pamumuhay na maramya, walang kamatayan, walang sakit, walang problema, masaya lang, na alis yun sa lupa. Kaya ang Panginoon ay gumawa rin ng paraan para yung magandang kalagayan yun ay maibalik sa tao. Nung unawin ng Diyos ang unang lupa sa pamamagitan ng tubig, nakipag-ipan ng Diyos sa 8 kaluluwang natira sa mundo. Opo, 8 lang ang natira nun noong panahon ng lumong Noe. At dumami ang tao, at yun ang naging pasimula hanggang sa kumalat ang tao sa buong mundo. Bakit kumalat ang tao sa buong mundo? Sapagkat nilabag ng tao ang kagustuhan ng Diyos na kalatan. Kaya ang lengguwahe ng tao magkakaiba. Sapagkat binalak ng hari noon na si Nimrod na huwag maghiwa-hiwalay ang tao. Kaya binago ng Diyos. Binago niya ang lingwahe ng mga tao, nagkahiwa-hiwalay.
at ito rin ang naging daan para ang tao'y magkaroon ng kanya-kanyang pananaw, ang tao'y lumakad sa daan na gusto niyang lakaran, sapagkat ang tao ay binigyan ng kalayaan ng Diyos. Binigyan niya kasi tayo ng free will, according to the book of Deuteronomy, mga kapatid. Sa Deuteronomio, o sa aklat ng bilang o Numbers, chapter 30, diba sabi doon, ibinigay niya ang kalayaan sa tao na mamili ng daan na kanyang tatahakin, daan ng buhay at daan ng kamatayan. Lumago ang kasamaan sa mundo. At ang Diyos ay nakipagtipan sa lalaking nagngangalang Abram. Si Abram ay nakatira sa isang lupain walang kinikilalang tunay na Diyos. Na makatwid, ang lupain kinalakihan ni Abraham ay lupain hindi naniniwalang may Diyos na dapat paglingkuran. Iba ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Diyos-Diyusan. Ang tawag nga sa Diyos nila ay Baal. Ang lugar na yon ay tinatawag na Ur, pinakasentro ng Mesopotamia. Yung Mesopotamia, mga kapatid, siguro naman narinig nyo na ang pangalang Hammurabi. Yung mga unang civilization bago ang Egyptian civilization, yun yung mga unang tao. Yung mga Chaldeans, yung mga Babylonians, yan yun. Nagsimula dyan. Kaya si Abraham, tinanggal ng Diyos kalupain niya kasi bukod tanging si Abraham lang ang may pananampalataya sa Diyos. Imagine mo, from 1 against ilang taon yun, meron doon, maaaring million din. Inalis siya doon. Bakit? Ibubukod kasi siya ng Diyos para yung kanyang kalagayang matwid at may pananampalataya, gagamitin siya ng Diyos para dumami ang lahi niya at ibubukod pagdating ng araw. Alin yun? Yung lahi ni Abraham na yun, magiging sindami raw ng bituin sa langit, magiging sindami ng buhangin sa dagat, at yung descendants niya, mga kapatid, maglilingkod sa ating Diyos. Si Abraham ay may asawang matanda na. Ngunit ayon sa aklat ng Roma, sa pananampalataya, nilabanan niya ang pananampalataya ng tao. Alin yun? Kapag isang tao ay senior citizen na, malabo ng magkaaral. Ngunit si Abraham at yung asawa niya si Sarah ay may pananampalataya. Faith against faith. Yung faith ng tao laban sa pananampalataya ni Abraham. Parang ganito yan. Di paste. Wala kapatid na rin. Wala nang asin yan. Posible ng magkaanak. Pero dahil sa pananampalataya ng taong yun, kung mag-asawa mo, nagkaroon sila ng isa. Hinamon pa nga siya ng Diyos, di ba? Ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Alam nyo ba yung lugar na pinaghandugan kay Isaac? Yun po ay bundok ng Moriah. The exact location kung saan itinayo ang templo ni Solomon, mga kapatid. Kaya tinatawag yung the Temple Mount. Kaya noong unang panahon, noong Old Testament, nung dumami na ang bayan ng Diyos, yung descendant ni Abraham from Isaac to Jacob, na kalaunang pinangalan ng Israel. Bakit siya pinangalan ng Israel? Nung kailangan niya na kasing makipagkasundo sa kanyang kapatid na si Iso, yung kanyang kakambal. Nung siya'y makikipag-reconcile, maghahandog siya kasi yumaman na si Jacob, yumaman siya, mga kapatid. Marami siyang hayop, marami siyang alipin. Pero nung tayo na makikipagtagpo siya, magbubukang liwayway na. May isang lalaking yumakap, nakipagpuno sa kanya, nakipag-wrestle sa kanya. Ang lalaking yun ay anghel. Sinaktan si Jacob. Sa kagustuhan ni Jacob na huwag niyang pakawalan ng lalaki, sinabi niya, basbasan ko ako. Kaya tinanong siya, anong pangalan mo? Sabi nung anghel. Ang pangalan ko ay Jacob. Ang sabi nung anghel sa kanya, binasbasan, mula ngayon, hindi na Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Ang kahulugan po ng salitang Israel o pangalan Israel ay Prince of Blood, sapagkat ikay ibubuod ng Diyos at ang iyong lahi pagpapalain, dadami at
maglilingkod. At may tipan, hindi lamang yung material things ang ibibigay ng Diyos sa kanya, kundi yung tinatawag na spiritual blessing, mga kapatid. May pangako hindi lang sa buhay na ito. Kapag namatay siya, ang kanyang lahing nagtatapat, may buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako, mga kapatid. Kaya nung panahon ni David, nahiya sa sarili niya, ang ganda ng bahay niya. Pero ang Diyos, walang bahay. Hindi material things ang hinahanap ng Diyos. Pero nahihiya kasi si David, yung kaban ng tipan, yung binubuhat ng Israel pag naglalakbay sa wilderness, sa panahon ni Moses, di ba yung kaban ng tipan? Yung tabernakulo nandun sa loob na may kerubin. Do, dalawang kerubin na lumulubog. Ang tawag doon ay kaban ng tipan, binubuhat yun. At inilalagay sa tent sa gitna ng disyerto. Pero nung sila'y maging kingdom na, tent pa rin. Kaya nahiya si David. Nagkaroon siya ng panukalang ipagtayo ng templo. Kaya yung exact location na pinaghandugan kay Isaac, doon itinayo. Sa pinakasentro ng Jerusalem. Na ngayon, kapag tinignan mo, remains na lang ang natitira. Hindi na yun ang location ng templo, kundi makikita mo na lang yung mismong pader lang. Hindi pader ng templo, kundi pader na pumapaligid para protektahan ang templo. Bakit? Nasira kasi yun. Yung pangarap ni David na manatili ako sa templo, sa bahay ng Diyos, magpakailanman. Spiritually, mga kapatid, kalaunay mangyayari pala yun. Bakit? Mag-iiba ang templo. Kailan? Pag itinayo na ng Panginoon ang tunay na templong tatahanan niya. Ito po ang iglesia, ang bahay, ang spiritual house, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang unang templo, nagiba. Giniba ng imperyo ng Roma. Bakit? Dahil yun sa katigasan ng ulo ng Israel. Kaya nung bumagsak ang Israel, hindi na ingatan ang tipan. Nagpalukala uli ang Diyos. Muli akong makikipagtipan. Ngunit hindi na katulad ng pakikipagtipang ipinakipagtipan ko sa bayang Israel. Kundi, kung dati ang kautusan ng Diyos ay isinulat sa dalawang tapyas ng bato na inilalagay sa templo, ngayon hindi na yan. Ang kautusan ay isusulat na ng Diyos sa puso ng tao. At ang tao yun, na nilikha ng Diyos na naging dahil ng kanyang pagpapakasakit, nagpapako sa Diyos at nagpapako sa krus at tinubos ng dugo, ito po ang iglesia. Nagbibigay ng dugo ng ating Panginoon. Kaya may iglesia. Dito inilalagay ang lahat ng taong gustong paglingkod sa Kanya. Kung dati-dati Israel lang ang may tipan, may pangako, may karapatang maglingkod sa Diyos, sa panahon ng ating Panginoon, binuksan niya ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat. Sana all, doon, ganun na ang nangyari. Hindi na lang Israel. Bakit? Sapagkat ang bayan ito ay dating tinatawag na bayang pag-aaring sarili ng Diyos according to the book of Deuteronomy, according to the book of Exodus. Ihiwalay, ibubukod. Kaya naman, ang iglesia ay tinawag na iglesia. Alam niyo ba ang root word na iglesia? Ecclesia. Ang literal meaning ng iglesia, mga kapatid, ay called out. Mga ibinukod, mga tinawag para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya magkakaugnay. Hindi na literal na edifice, kundi spiritual. Kayo ang templo ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos. Kayo ang bahay ng Diyos na tinatahanan ng Kanyang Espiritu. Kaya yung tunay na Kristiyano, mga kapatid, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi CCF, hindi Sabadista, hindi Saksi ni Jehovah, hindi Katoliko. Bakit dumami?
Kasi after ng ating Panginoon mag-resurrect at bumalik sa lupa, ang iglesia ang nagsilbing extension ng ministry ng ating Panginoon. Kasi kung dati may mga saserdote, pinalitan ng pagkasaserdote nila. Si Kristo ang naging ultimate priest. Kapag binasa mo ang context ng buong Hebreo, doon mo maiintindihan kung bakit may Old and New Testament, mga kapatid. Kung ang Old may saserdote o pare, sa New Testament, si Christ ang naging ultimate priest. Bakit? Siya na ang naghandog. No more animal sacrifice, mga kapatid. Kaya wala na di ba? Kasi siya na nga, according to 2 Corinthians, di ba sabi pag nagpapaskwa, di ba ang sabi doon? Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. Kaya pag nag-feast tayo, Paskwa, walang kordero. Hindi mo kailangang maproblema, kapatid na Rami. Ang kailangan mo lang, dalhin mo ang sarili mo, pumarap sa Diyos, makipag-fellowship tayo every once a year, at ihahandog mo yung sarili. Maghihingi ka ng repentance, kapatawaran. Papatawarin mo nagkasala sa'yo, kalimutan mo lahat ng kasalanan mo, at kung ikay makikipagputol-putol ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon, at kung iinom ka ng katas ng ubas na simbolo ng dugo ng ating Panginoon, yon ang iyong magiging pagkatubos sa kaunduan. Kasi ang Israel sa Old Testament, may tinatawag silang Yom Kippur, the Day of Atonement, mga kapatid. Pamilyar pa kayo sa salitang Atonement Day? Yom Kippur sa mga Hebreo, sa mga Israelita. Sa atin, yung Paskwa natin. Yung Paskwa. Kaya yung unang paraan ng paglilingkod, yung prototype, pinalitan nyo. Ito na tayo ngayon. Itinatagang iglesia. Ngayon, bakit may 1922? Itong nakapag-confuse sa mga. Kasi hinulaan ng ating Panginoon sa panahon ng mga unang apostol. Yung first Christianity na kung tawagin ay yugto ng Efeso. Kaya yung nababasa natin mga Efeso, Smyrna, Laodicea, that is not a local church. Ang tawag doon ay mga panahon, yugto, magkakaibang panahon ng Christianity. At sa panahon natin, tinatawag ng muling panahon, Laodicean period. Bakit? Sapagkat nabubuhay na tayo sa last days, na kung saan lahat ng palatandaan na malapit ng magtapos, magtaliwakas, matapos ang kasaysayan ng mundo, nakikita natin katulad sa panahon ni Lot at katulad sa panahon ni Noah. So bakit bumangon ang iglesia? After so many years, mula noong 1920, kasi nagkaroon ng apostasy. Ang ibig sabihin po ng apostasy, pagtalikod. Bakit? Sapagkat after 300 years, nawala ang pure na aral. Nawala ang tunay na essence ng pagkakristyano. Alin yun? Pagsamba sa isang Diyos. Ang Diyos ay ang Panginoon Kristo. Walang anyo ng paganismo. Pero bakit nagkaganon? Bumangon kasi ang Catholicism. Kaya nga, nung naitalikod ang tunay na iglesia, sabi ni Apostol Pablo, aking talastas na pag-alis ko, ay magsisipasok sa inyo ang galit na lobo at hindi magpapatawad sa kawan. Yung galit na lobo tinutukoy doon, yun na ang nagpasok ng mga hindwang pananampalataya at aral ng mga demonyo. Kaya noong 300 AD, after na si Constantine, Emperor Constantine, ay na-infiltrate niya ang iglesia, ginamit niya ang iglesia para mapanatili niya ang kanyang empire. Kasi nahati sa dalawang empire, yung Western at saka yung Orthodox, yung Eastern Empire, na yun na nga ang tinatawag na Constantinople. Ito lang po yung modern term ngayon, mga kapatid. Dati tinatawag din itong the Ottoman Empire. After ng Roman Empire, naging Byzantine Empire ang tawag sa kanila. After ng Byzantine Empire, naging Ottoman Empire sila. Panahon na yun ng Catholicismo, mga kapatid.
Yun na po ang modern Turkey ngayon. Hanggang sa lumaganap ang Katolisismo. Yung tunay na aral na palitan, naging Trinity. Yung pagsamba sa Espiritu, naging pagsamba sa imahe. Bakit? In-incorporate nila, isinama nila ang pagsambang Romano, pagsambang Pagano sa Kristyanismo para dumami. Mahikayat ang mga Italiano, mahikayat ang mga Griego, mahikayat ang buong taga-Europa na umalim sa Iglesia, sa Katoliko, dahil pinalitan nila ng mga kapistahan ukol sa Pagano. Kaya yung birthday ni Jesus, December 25, birthday yun ang diskusa ng mga Romano. Kaya happy, di ba? Mary, may John, may Amor. Ay bakit may mga saksi ni Jehovah? Doon nga nag-start yun hanggang bumangon ang mga protestante katulad nila Martin Luther. Hanggang sa lumaganap ang Katolisismo sa bansang Pilipinas. Pero bawal kang magbasa ng Biblia. Kasi nung panahon ng Kastila, ng mga fraile sa bansa natin, tanging mga mayayaman lang ang binibigyan ng karapatang magbasa ng Biblia. Pero ang mga katulad mong Indio, mahihirap, pesan, wala kang karapatang magbasa. Buti na lang, natutong magbasa si Rizal. Bakit? Sapagkat nakatulong siya sa kaisipan ng maraming tao. Na niloloko lang pala ng mga Kastila ang maraming mga Pilipino. Bakit? Pinapaniwala kasi nila sa aral ng purgatorio. Purgatorio, yun ang dahilan kung bakit may pamisa. Kapag namatay ang mahal mo sa buhay, kailangan mong magpamisa para yung kaluluwa, halimbawa ni kapatid na Rolando, namatay ka, kunwari lang ha, namatay ka, ipagpapamisa ka ng asawa mo para maalis ka sa purgatorio. At kung mamatay man ang asawa mo, magkasama kayo sa langit. Ang problema, sabay kayo namatay. Sino magpapamisa sa iyo? Yung makakaalala sa'yo. Ang problema ito, hindi ka mimisaan ng pare kung wala kang inibayad sa kanya. Kaya nga indulgence ang tawag. Indulgensya. Yan yung in-expose ni Martin Luther. Kaya naman, nagkaroon ng isang faction ng Katoliko sa Alemanya o sa Germany. Ang tawag niya ay Lutheran Church. Bakit? In-expose naman kasi ni Martin Luther na niloloko lang tayo ng Vatican. Hindi pala totoo ang indulgence. Mali-mali. Ganon na ganon si Rizal. Niloloko lang tayo ng mga Kastila. Sabi niya, di ba? Yung sa aklat na No Limitangre, ni minsan hindi na binanggit ng Panginoong Yesus at ni Moses ang purgatorio. So nabuksan ang kaisipan. Kaya nga may sulat si Rizal, di ba? Sa mga kadalagahan sa Malolos. At yun ang naging way kung bakit lumaganap ang Protestantism dito sa bansa natin. At bumangon ng isang lalaking pinasangkapan nga ng Diyos, ay isang batang ministro na noon ay naging General Secretary ng Iglesia ni Cristo. Tumakay si Teofilo Mora. Yung panahon yun ay Regional Director ng Bureau of Internal Revenue. Mga Pilipino. Yun ang naging daan. Parang lalaking ito kasagpapanin ng Diyos para mabuksan sa ating muli ang tunay na aral. Hindi yung aral na nakamulatan ng ating mga lolo at lola. At ito ang dahilan, bakit ka nandito ngayon, kapatid? Bakit hindi ka na naniniwala sa multo? Bakit hindi ka nawawala ng pag-asa na kahit sapin-sapin man ang problema mo sa buhay na ito, yung pinakamabigat na dagok na maaari mong gawin sa buhay na ito, hindi yan ang magiging daan para mawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Yung kalagayan mong mahirap sa buhay na ito, hindi yan ang dahilan para mawalan ka na ng purpose sa buhay na ito. Bakit? Kasi the moment na makilala natin ang iglesia ito, napakapalad mo pala. At may silbi pala ang buhay natin. Bakit? Sapagkat yung biyayang nakamta natin sa Diyos ay hindi nakamtan ng maraming tao sa buhay. Maaaring hindi ka nakatira. Sa katulad ng napapanood mo sa social media na pinapalo mo ka. Diba? Mayaman, pera. Parang hindi na mo problema. Parang hindi nag-uulang kapatid ng Ramil kung binabalan mo.
yung sardinas. Parang hindi nakatikim ng doon. Pero alam mo, kapatid namin, napakapalad mo kung ikukumpara mo sa taong mga ganun. Bakit? Kasi nakilala mo at nabuksan sa'yo ang pintuan ng tao. Ito nga pong Iglesia. Kaya noong 1922, naganap ang lahat ng hula. Yung mga hunang sinabi 700 years ago bago magkatawang-taong Panginoon, natupad sa panahon natin. Halimbawa, yung sinabi ni Isaiah, itatayo ang bayang ito, ngunit hindi na dun sa dati, hindi na pala sa Israel. Ano ba yung palatandaan? Yung dating hindi kinahabagan, kahahabagan. Ano ba palatandaan? Yung sinabi ni Pablo na dating hindi kasama sa puno ng ulibo, ikakabit. Ang tawag dito ay ulibong ligaw. Mga sangang idinugtong lang. Bakit? Nabali kasi yung tunay. Parang kanta ng sex bomb. Ay, nabali. Di ba? Kasi nga, hindi nila pinahalagahan yung napakalaking biyayang dumating na sa kanila. Alam niyo yung pinakawalan ng bayan ito? Yung spiritual blessing. Pero mapapansin mo, ang Israel, di ba? Mahal na mahal pa rin ang Diyos. Pero material things na lang ang natira sa kanila. Sila ang pinagmulan ng magagaling na scientists. Alam niyo bang ang mga Hudyo ang pinakamayayamang kapitalista sa buhay? Sila ang malalaki ang share sa World Bank. Sila may mga hawak ng malalaking negosyo. Sila sa kanilang lahi pinagmulan ang maraming mga inventor. Excuse me. Mga scientists na ngayon ay pinakikinabangan na natin. Kaya napadali ang buhay through technology. Pero hanggang doon na lang. Bakit? Kasi yung baling ng Diyos na pagpapalang espiritual napunta kanino? Doon na sa mga taong hindi kinikilala ng Diyos. Sa panahon nito, na itago, na iligin ang sama. Iba kayo nagtataka mga kapatid. Wala pa tayo 3,000. Pero kahit magkaputol-putol ang ligid ugat ng leeg namin kasisigaw ng katotohanan, may tunay na iglesia. Walang maniniwala, basta-basta, di ba? Alam mo bakit? May mga taong magtutulang talaga, nakahabagan ng Diyos. Ako'y maaawa sa ating kaawaan. Hindi sa lumalakad, hindi sa tumatakbo, ngunit sa Diyos na nakakapag. Kaya kung ano meron ka ngayon kapatid, may sakit ka man, may karamdaman ka man, may utang ka man, marami kang problema. Hindi pa tapos yung isa, nililis ka na, may masaling bayan. Sunod-sunod. Pero hindi ibig sabihin, ayaw na, ayaw ko na, suko na. Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi ang iglesyang ito ay tinawag na pili. Alam niyo yung pili? Alam niyo yung... Kumbaga sa ito na lang para bigyan ko po kayo ng magandang analysis. Di ba sa NBA, ang hirap mag-champion, best of the best. Diba? Bago ka makapasok sa final, dadaan ka muna sa East or West final. Bago mo makamtan yung kampyonato, para hirangin kang world champion sa basketball. Marami kang pagdadaan ng iba. Parang ganito. Sa panahon natin, mga kapatid, bago ka makarating doon sa sinasabing tagumpay, may pagdadaanan ng maraming obstacle. Kaya yung pagkapili sa atin, bukod sa bukonti na, alam nyo ba yung pagkapili sa'yo? Yung sinabi sa Isaiah, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Alam niyo po ba ibig sabihin ng hurno ng kadalamhatian? Yung hurno. Ibig sabihin ng hurno, burning furnace. Nagbabagang hurno na isang malaking pugon. Pugon yon ng kadalamhatian. So, hindi ka pala dapat magtaka. Bakit ka naghihirap? Meron kang problema, meron kang pasakit sa buhay na ito. Dahil ang katulad mo nga kasi ay ginto. Di ba? Ang ginto, para lumabas ang kanyang pagiging tunay, bilates, dadaan yan sa apoy. Hindi ka mapapatunayang ginto, kapatid,
kung hindi ka dadaan sa hurno, sa apoy ng pagsubok, pwede natin tawagin everyday experience of discouragement. No, yung mga discouragement, yung nararanasan mo, di ba? O, nakita mo may bill. Wala ka naman kung 2,000 na. Sabi ko ng mga kuleta, wala to po. Diba? Pwede mo mong sabihin gano'n. Salamat din yung mga kuleta eh. Pero ko, sino bumoto sa inyo. Pero huwag kayong umasa doon. Ibig sabihin, may mga experience sa buhay natin na discouragement na talagang hahamon sa iyong pananampalataya. At hindi ka na dapat masurprise mga kapatid. Kasi kung i-compare natin yung mga bagay na yan, doon sa napakalaking biyayang tinamo mo, ay wala, hindi mo maikukumpare. Bakit? Kasi unang-una. Sige, ganito, bigyan ko kayo. Wala tayo sa iglesia. Halimbawa lang, wala tayo sa iglesia. Wala tayo sa kamay ng pagpupukpok ng ating Panginoon. Ano tayo oras na 9:35? Okay, katapusin ko na. Wala tayo sa iglesia. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, magugutom ka ba o hindi? Magugutom ka pa rin. Luluha ka pa rin ba o hindi na? Luluha ka pa rin. Magkakasakit ka ba o hindi na? Magkakasakit ka. Magkakasakit ka. Maghihiwa-hiwalay tayo sa mundong ito o hindi na? Maghihiwa-hiwalay. Kaya nga may nababakal dito kami. Diba? Kasi, sabi ng kanta, life is like touch and go. Uncertain. Mas buhat, mas makalawa, hindi tayo makakasama. Ibig sabihin, lahat masamanya. Pero ang napakagandang kapalaran kasi na nasa loob ka ng iglesia, yung namnamin mo, may problema ka man, may pagsubok ka man, umiiyak ka man, daramdam naman sa buhay mo. Pero nanuneutralize lahat yun. Pag naaalaala mo, yung katulad ng sinabi ng ating Panginoon, huwag kang malungkot, babalik ako, ipaghahanda ka ng dapat kalaban. Na kung iisipin mo kapatid, every time na ikaw ay sumasamba, every time na ikay dumadaan sa bagyo o unos ng iyong buhay, alam nyo bang yun ay process na ginagawa ng Diyos ang bahay mo sa langit. May kwento nga niyan eh. Sabi na natin yung kwento. Pero maganda, totoo naman kasi. Sabi ng Panginoon, ipaghahanda. So every time na gumagawa ka ng mabuti sa buhay nito, in spite ng iyong pinagdadaan, para daw dumarating ang materialis ng bahay ginagawa ng Diyos sa langit. So the moment na tumigil ka rin, umalis ka sa bahay na ito, sa pagpupukpok na ito, na tinatawag na Israel ng Diyos, na tinatawag na bayang pag-aaring sarili ng Diyos, mawawalan lahat ng privilege mo sa buhay. Kaya yung ating pinagdadaanan, napakagandang kalagayan nun. May pangako, may tipa, dati wala. Iglesia, bahay ng Diyos, Israel ng Diyos, pag-aaring sarili ng Diyos. Pero wag mo pa rin kalimutan kapatid, may pagdadaanan ka. Ang tawag natin dyan, na katulad ng sinasabi sa Ebreo, ay journey of life. Ang kailangan lang natin, matapos natin pare-pareho ang paglalakbay. Dahil malaki na ang pagpaliko. Kaya kung problema ka ngayon, kapatid, makalan mo ka rin. May problema ka, alalahanin mo, hindi mo anak at asawa yung nainit sa MLEX na sinalpok ng solid mo. Hindi mo anak at asawa yung sinalpok ng SUV sa Nahia Airport. Hindi mo anak yung sinaksak ng isang bulldozer habang naghihintay siya ng motorcycle accident. Gusto niyo ba bang magsalita? Hindi ka katulad nung ngayon ay natutulong sa labas ng mall ng problema sa kasisilo.
Hindi natin nare-realize ano pa lang. Kahit na minimum wage lang, kahit na marami tao na pinipilit kong ma-meet both ends meet everyday, hustle everyday, makalat pa rin tayo. Bakit? Kasi merong pupulo doon. Pag-gising mo ng umaga, lingkod ako ng ating Panginoon. Bakit? May pangako tipan ka dahil anak ka ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang mga aralin ito ng 13 and 14 part ng sermon, maisip natin, you are blessed. Patuloy na tayo, ingatan natin, i-cherish natin na tayo ay naging lingkod na bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Ito na wang ipagpala sa atin mula dito. Makainan na tayo ay dito tayo namin sa ikaw na nga tumawag sa pagkakataon. Maraming salamat po mga kapatid sa kasama po natin na pinapakinggan. Naway po ang po natin ito hanggang sa ating matagmatahanan. Patuloy po natin sa pagbuhay sa araw-araw po natin paglakan dito sa mga kapatid. Tuloy po tayo nakagdang sa impira sa ating mayong tayo. Pangunahan po tayo sa Panginoon. Kasi kahit po na po sa mag-aagtog po kami napaspas po sa ating sumubog. Kapag sumaya maraming mga Maraming tama. Zero. Okay, unang strofa. Ito sa dakong sinaganan ay sisikat at sisilang Iglesia ng katotohanan maniniganda sa buhay. Ito'y sa Diyos kay Kristo Jesus, pinto ng langit na lupang makikot ang manatiling naglilingkod, ligtas sa ako'y nasusunod. salamat. Sa pagligtas, pag-iingat sa amin, magpagaling po kami mga sa amin. Salamat. Maraming salamat Ama sa kalungan ng pinagpalitin po. Yan po Ama sa sulitan sa araw na ito. Salamat. Bigyan po kami liwanag Siya. na mas malalim po po Ama. Bigyan namin at mayakot namin. Matibay ang aming pananampalataya. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat po Ama sa mga patuloy na biyaya po nagkakalugod po sa amin sa buhay, sa kalakasan. Salamat. Ito po Ama sa kalikasan. Dahil nilalalim po at Ama sa mga kasamatan. Maraming salamat. Dinadalangin ng mga mga namin sa buhay po. Kapatid sa loob ng preso na hindi po ipapagdalo ng aming mga Salamat. Pagkawin niyo po kami ng mga preso kanya po. Paalala niyo po sa mga pinapanalak ko po ito ng Amerika. Pagkaloon ko po sa mga kasama namin sa mga napalakay o mga malang sa buhay. Na hindi po nila alam po. Kaya napalakay ang kami tulungan po kami sa mga po sila sa ito mga nagalaw ko ito ng mga malang sa buhay po. Na patuloy ko sila pagkaingatan. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Salamat. Hindi natapos lang po sa pagkakulang ng pagkakulang. Tuloy. Lalo po naman sa mga panahon
Salamat. Sumasa. Amen. Kapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawa at nagtiis ng hiyaw. Raming lingkod mo ay nagpapasaya sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Isus. Salamat. Amen. Palain mo. Amen. Walang hanggang pag-ibig, walang hanggang kaawaan ng biyayang pagliligtas ng ating dakilang Diyos na si Kristo. Ang liwanag, pakikibis at kaaliwang dulot ng kanyang banal na Espiritu, siya nawang sumagana sa ating lahat. Aloy sa loob at labas ng ating mga tahan. Ipagpala sa ating mga kapatid na nasa malayong bansa at dako, sila na may mabibigat na kasanin ng buhay, naramdaman sa kanilang kagagaling, sa ating mga ikinabubuhay, lalo higit sa ating taglay na pananampalataya. Ngayon, ipagpalat ibendisyon sa buong kanaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailan. Amen. Sumatin po ang pakailan. Purihin ang Panginoon. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at imbulan. Wala nang pangalan dapat tayong pagsabihan. Diyos Cristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at puso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi iwalay ang bahay. Jesus ang halalan. Ako
Ako kay Jesus sa hawak dahil sa kahinaan, ang aking kaluluwa'y nahuhula. Si Jesus lamang tunay na tunay, may salitang aking ikabumuhay. Ako'y hawak kay Jesus, ang tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus, hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi iwanan. Amahin, Jesus sa kalanay. Ako kay Jesus sa hawak na sa kanyang ilaw, hindi lalakad sa dilim ng buhay. Ang kay Jesus na salita'y espiritu at buhay. Si Jesus, siyang asahan. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi iwalay. Kay Jesus sa kalanay. Magandang umaga. Amen.